Hello mga Lods. So, tuloy tayo mga Lods sa ating mga Reels videos dito Lods. So, patungkol naman ito sa the beginning of process for prosperity. So, the beginning process for prosperity. So, ito dalawang magkaibigan uli nagkwentuhan. Lods, busy ka sa cellphone ah. Oo, kasi maraming verse kasi. Diba sabi ko sa'yo, maraming opportunity sa Bible. Minsan, pwede nga tayong pagtawanan. Halos lahat nagbabasa ng Bible noon, pinagtatawanan eh. Kasi baka daw ibang aral ang mapupulot. The same pronunciations of words, misunderstanding. Pero kung iunawain nila, kahit walang words doon na sinishare mo, ganoon na rin ang unawa. Ang daming verse niyan. So anong dapat mong ituro naman natin ngayon pag-usapan? Yung the process operations of prosperity. Ba, maganda yun, Lods ah. Kasi may proseso lahat ng pagyaman o kasaganaan. Hindi naman pwedeng i-magic mo lang yan. So, ano bang proseso niyan? Siyempre, kung estudyante ka, mag-aral ka. Totoo, di ba? Ang pagyaman ay pinag-aaralan. So, kung estudyante ka, dapat marami kang ballpen o kaya bond paper para notebook. Sabihin natin 100 leaves, dalhin mo sa school. Puro sulat yon. Dapat puno ng sulat. Hello mga Lods, sino bang nakarelate niyan? Kasi si Lods kasi mahilig magtanong anong itatopic. So, nasagap natin yung ballpen, notebook, tsaka bond paper. Sa high school o sa elementary at high school sa unang panahon sa probinsya, siguro yung isang subject maka 3-4 ka na notebook sa isang taon. Puro sulat lang yun. Kaya yung mga kabataan noon na estudyante, hindi tamad magsulat. Kasi passion yun sa school na tinuturo ng teacher. Ang kaibahan pa naman ng pag-aaral nun kay whole day sa probinsya. Ibig sabihin, araw-araw, puro sulat. Araw-araw, puro sulat. Kaya yung notebook mo, yung isang subject, sa isang taon, 5. Halos yan lahat. So, kung may subject ka na more than 10, ang daming notebook. Kasi yung ginagawa ng teacher, nagsulat din sa green board. Puro sulat. Kahit may libro, sulat pa rin sa green board yung teacher. So, walang katamarang pagsusulat, Lods. So, yun ang kaibahan noon tsaka ngayon. Ngayon kasi modular na. Diba? Mahalaga yung module. Kahit walang sulat kasi libro na. Kumbaga, module at saka test paper lang. Gusto ipagawa ng teacher, basahin mo lang. O guhitan mo yung libro mo. At sagutin mo yung test paper. Yun lang. Hindi tulad noon na pag ulan, may pasok, bagyo, wala, siyempre. Pero kung ulan lang, ay tuloy ang pagsusulat, araw-araw yan. Sino nakarelate yan, Lods? Totoo yan, Lods ha. Siyempre, schoolmate tayo Kalukuhan. Mula elementary, high school. Puro sulat lang.
Nandun yung libangan natin, puro sulat. Minsan magugulat yung teacher dahil sa kasulat, hindi na nagsusulat, natatamad na. Tapos pag chine-check yung teacher yung notebook mo, puro drawing. Ba't puro drawing yung notebook mo? Hindi ka na nagsusulat pa. Mama, may libro naman, mami. Naglulot. Minsan, magagalit yung teacher pag hindi ka nagsulat. So, kailangan talaga magsulat. Once we are looking the operations of prosperity, in the beginning of prosperity, in reality, as added in life, you must have a strong hand. Means to say, hindi ka tamad magsulat. Anong verse yan, Lods? Yung verse naman ng hindi ka tamad magsulat ay sa Job chapter 4. Yan o. Sa Job chapter 4 verse 3. And Isaiah chapter 35 verse 3. Okay nga, basahin natin. Sa Job. Okay, basahin natin Job. Job chapter 4 verse 3. Sabi dito, behold, thou hast instructed many, and thou hast strengthened the weak hands. Narito, ikaw ay nagturo sa marami at iyong pinalakas ang mahinang mga kamay. Tapos doon naman tayo sa Isaiah 35 verse 3. Yan, 35 verse 3. Okay, sabi dito sa Isaiah chapter 35 verse 3. Strengthen ye the weak heads and confirm the feebleness. Inyong palakasin ang mga mahinang kamay at papatagin ang mga mahinang tuhod. So, ano ibig sabihin yan, Lods? Yan yung espiritu o karakter ng isang tao in the process of operations of journey. Yung mga weaker vessel, kasi karamihan dyan weak. So, karamihan dyan weaker vessel ang dapat palakasin. Ano yung sabihin niyan, Lods? Kung halimbawa, yung anghel ginamit ng Diyos, may invitations. Sabi kasi ng Bible, come. Wag niyo siya hayaang patulog-tulog. So, yung mahina naman dyan, yung weak hands, ibig sabihin yan, kung sa bundok o sa palayan man, yung pupuntahan nila, hindi kumunoy na klase ng lupa na kanilang pagtamnan. So, ibig sabihin, madali lang sila makapagtanim. Hindi sila mahirapan. Ibig sabihin, dapat yung kaisipan ng mahina na yan, weaker vessel, sabi natin, babae, hindi sila nagmamadali sa kanilang isip kung gusto nilang yumaman. Yung be the head of millions, yung sinasabi ko sa Revelation chapter 21 verse 9. Kung ano yung process of operations of journey instruction, katulad niyan sa Isaiah chapter 35 verse 3, palakasin ang mga mahihinang kamay at patpatagin ang kanilang mga tuhod. Ibig sabihin yan, kung nakawall yan, yung sulat na kakopyahan nila, puro sulat yun. That's part of the study. Diba? Bakit gusto mong yumaman? Just because for the corrections of your life. Bakit mo gustong kopyahin? Kasi nakita mo yung koreksyon ng iyong buhay. Anong karamihan ng koreksyon ng ating buhay? Siyempre, kahirapan. Diba? Kaya, kung sumunod ka sa instruction ng Diyos sa buhay mo,
dapat kung anong instruction ng Diyos, halimbawa, sabi ng teacher, bring your notebook, 100 leaves. Sabi nating record book, blank book, 100 or 200 leaves. Bring a ballpen or pencil. Kasi ang pupuntahan ng school, puro kopya. Katulad ng unang panahon. Sino nakarelate niyan noong unang panahon? Tayong mga isinilang siguro ng sabihin natin, 1970 patas hanggang 1983. Ako halimbawa, akong pinakalas. Walang ibang ginagawa sa school ng probinsya. Maghapon yan, puro sulat. Teachers, puro sulat sa gradeboard. Estudyante din, sulat din. Kasi chinicheck ng teacher yung sulat mo. Kung nagsusulat ka. Ibig sabihin, hindi ka tinuruang maging tamad na magsulat. Anong purpose? Siguro, dinisign kayo sa ganyang puro sulat-sulat. Para pagdating ng panahon, kung may papagawa sa'yo ng Diyos, puro sulat din. Magiging katulad ng kwininto ko na kung magawa ako ng libro patungkol sa buwang, baka makapal, no? Makapal na libro talaga. As in, mini library. Puro sulat lang yun. Walang kapaguran, walang katamaran. Kwintahin mo mula elementary hanggang high school sa probinsya. Puro sulat maghapon. Ilang years sa elementary? 6 years. Ilang years sa high school? 4 years. Sa 4 years, medyo hindi na stricto yung teacher. Pero kung stricto yung teacher, sulat pa rin hanggang maghapon. Araw-araw. Diba? Intindihin natin. Kaya gano'n na lang kasipag yung estudyante noong unang panahon. Puro sulat. Ngayon, maraming estudyante, kabataan, lalo na siguro sa mga Bible school student o yung mga membro lang nakikinig. Pag may nakakita silang taong laging nagsusulat, ang dami ng question sa kanya. Dapat hindi na kailangan isulat, makinig lang. Siguro tinuruan ka ng kalaman na magic, kaya ayaw mo na magsulat. Ang critics, ay kailangan natin magsulat. Pagod-pagod lang yan. Hindi nila alam na ang basis ng unang panahon ng teaching, puro sulat. Kaya sa loob ng isang taon, yung isang subject, halos 5 notebook na 100 leaves, puno, puro sulat. Kasi na-confirm natin sa Isaiah, chapter 35 verse 3, tsaka Job chapter 4 verse 3, hindi kumuno yung kanilang buhay. Mamaya explain natin yan, mga Lods. Anong koreksyon natin yung buhay? Kung gusto natin yung mga, sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for corrections, for instructions in righteousness. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsasansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. So, corrections of life, kung gusto mong yumaman, first, hindi ka tamad sa pagsusulat. Kasi lahat ng iniisip mo, isusulat mo kung gusto mong yumaman. Kaya nga sabi ng anghel ng iglesia, kung mabasa mo sa Revelation, sabi ng mga anghel, isulat mo. Isulat mo sa iglesia, isulat mo. Puro sulat. Ibig sabihin, once we are seeking greatness and prosperity of the land in your family, looking forward a prosperous way of lifestyle, standard of living, huwag mong gawing magic yung gusto mo mangyari sa buhay. Sa umpisa, isulat mo lahat. Halimbawa, dito. Halimbawa, kung anghel, nag-imbita. O magdala ka ng ballpen. O kaya
magdala ka ng 200 leaves blank na record book o notebook. Yun lang. Yung dalawa, or eraser na glue or stick glue eraser. Yung rolling eraser lang. Iba lang, tatlo. Yan, yung tatlo na yan. Dalhin mo. Sabi ng anghel, magdala ka ng anong padala sabi ng estudyante, teacher, anong dalhin namin? Sabi rin ng anghel sa inyo, ballpen kahit dalawa, notebook na 200 leaves o record book na blanco, o eraser na rolling eraser, yung stick glue eraser na ipipaste mo lang. Tapos pwede ka na uli magsulat kung magkamali ka, no? So yun lang, tatlo requirements. Kasi hindi mo alam, yung instruction pala ng anghel ay siguro puro sulat. Kasi yun ang sabi din ng anghel sa langit, doon sa isang anghel na nagkatawang tao. Pag sinabi ng anghel, isulat mo. Di ang daming nagawang libro yung anghel dito sa lupa na gusto niya rin ipakopya doon sa gustong yumaman na bansa. Hindi natin alam kung ilang pages yung ipapakopya sa inyo para pagdating sa bahay, mayroon kang record. Mayroon kang pag-aaralan. Di ba? So, yun po. Lods, totoo naman, Lods, di ba? Kung gusto mong yumaman, dapat hindi ka maging tamad sa pagsusulat. Pag hindi ka tamad sa pagsusulat, yung buhay mo, hindi kumunoy ang pagtatrabahuan mo. Ibig sabihin yan, kung sa palayan na hindi kumunoy, sa ibang salin pa sa Bisaya, hindi siya haubo. Pag sinabing haubo, kumunoy. Alam niyo ba yung palayan, mga Lods, na hanggang baywang yung lalim, hanggang dito, bago ka magtanim ng palay? Ganyan. Yan yung mga taong napunta sa ganyang bagay, yung tamad. Yung tamad, gusto magic lang. Instead na nagmamadali, dahil may hinhabol na panahon, baka doon siya matagalan sa kumunoy. Napili niya. Kasi gusto niya magic, yung pinahira lang yung kanyang katamaran. Kasi baka magpakunwaring genius, makinig lang, hindi isusulat. Alam ko na yan. May tao pa naman ganon. Alam ko na yan. Kaya hindi na nagsusulat. Pagdating sa final, log. Walang nangyari. Nag-guess nyo, Lods, yung aking ibig sabihin. Maraming yumaman dito. No? May guest tayo na nanonood na mayaman din yan. So, shout out sa inyo na nanood ngayon. So, yung pinaka-topic ko ngayon, the process operations of added in life prosperously. So, we are seeking prosperous lifestyle, means added, kasi likas na sa tao na hindi marunong makontento. Kasi sabi ko nga, pwede naman talaga hindi marunong makontento kasi halos lahat ng tao hindi pa nag-enjoy sa creations of God. Sa 7 continents of the world, no? Mayroon pa ngang universe nag-exist, yung mga planets. So hindi talaga kontento. Siguro makaranas ng kasiyahan yung mga next generation. Once the knowledge of the angel is sparked greatly, totally in the land, especially the nations that are to be as one. Kasi yung utusan nila ay hindi kumunoy ang buhay. Ibig sabihin, buhay talaga. Yung malakas, hindi tamad yung kamay. Sa Isaiah chapter 35 verse 3, kailangan palakasin ang kanilang mga kamay, yung mga mahina. Sino bang mahina? Weaker vessel. That is the standard of God. Kaya yun ang gagamitin ng Diyos to be the head of millions. Yung one in number as well as one in unity. Revelation chapter 21 verse 9. So, pwedeng mga bata yan, no? Na palakasin ng Diyos. Nandun yung kalakasan ng Diyos sa mga bata.
Kasi that is the future of tomorrow. Ayon sa ating kasabihan din sa ating bansa, ang mga bata ay pag-asa ng bayan. So it means to say, doon manggagaling yung lakas ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, palakasin mo ang kanilang kamay, yung mga mahina, at papatagin mo ang kanilang mga tuhod. So puro sulat yun, Lods. Yung the process operations of prosperity in this journey to establish the second. Yung mga pangarap nila matutupad kasi una, hindi sila tamad. Ayaw nila na yung puro magic muna ang gagawin. Ibig sabihin, nakinig lang kasi umaasa na ang dami na naming alam, hindi na kailangan magsulat. Katamaran yun. Kaya karamihan sa ganun, walang magandang trabaho. Walang magandang kinabukasan. Ako, Lods, kung satisfied na ako, kung hindi ko isipin yung mahirap, ay hindi nyo makita mag-explain dito kasi sa buhay ko kasi yung pinangarap ko kasi noon na makaikot sa buong mundo, binigay ng Diyos. Siyempre, grade 3 pa lang ako nangarap noon sa dagat. Ang kwento kasi niyan, mga Lods, gusto ko makarating sa ibang bansa. Namingwit ako lang mag-isa doon sa laot, dyan sa Pacific Ocean, doon sa Leyte. Napaisip ako kasi dumaan yung malaking barko sa aking harapan. Sabi ko, paglaki ko, dyan ako magtatrabaho, makita ko siguro yung mga gawa ng Diyos sa buong mundo. Yun agad ang nilagay sa aking isip. Grade 3 pa lang ako noon habang namimingwit sa laot sa Pacific. Tinitingnan ko yung barko, hinhabol ko yung barko. Kasi nga, sa aking isip, may pumasok lang sa aking isip na tanong na kaya makikita ko kaya yung mga ginawa ng Diyos na magaganda sa mundo kung sumakay ako sa barko. Hinabol ko yung barko, kulay pula, dumaan sa aking harapan. So, habang nagtagal, nag-graduate ng high school dito sa Manila, nag-desisyon ako na magsiman. Nautical. Enroll. Walang dalawang isip kasi naalala ko yung grade 3 pa lang ako. Tanong yung teacher, Kalonya, anong gusto mo maging trabaho? O profession? Ma'am, gusto kong mag-nautical. Ba, ganda ng hinanap mong trabaho Profession? Ma'am. Sa Camarines High School. Yun. Walang dalawang isip. Enroll agad sa PMI. Kasi yun lang alam ko na pumunta doon sa school na mga taga PMI na gustong mag-enroll ng nautical tsaka engineer tsaka customs. Kasi sa high school kasi mga Lods, sa 4th year bago mag-graduation, 1 month before graduation, may pupuntang mga college school administrations na utusan nila na ino-offer yung mga courses sa mga estudyante. Kaya nililist nila kung sinong gustong mag-aral. Kaya pagdating sa assessment, madali na lang pagpunta sa school kasi kilala ka na. Yun naabutan ko na sistema. So yun, yung pagsusulat mga Lods. Dito sa Manila, Lods, nung lumipat na kami sa probinsya, 2nd year high school, dito sa Manila, yung notebook ko, Lods, yung 100 leaves, hindi man lang ako nakaranas ng pagsusulat gaano. Kasi half day pa. Tapos wala pang sulat kasi green board lang, puro explanation lang ng teacher. Tsaka yung teacher, more on visualization sa mga estudyante, visual aid. Sulat lang sa Manila paper. Wala sa green board. Kaya halos blanco yung green board. Parang tinamad ako na lagi akong natutulog sa school kasi nasanay tayo sa sulat-sulat yung sa school ng probinsya, whole day. Puro sulat. Sulat kasi aral nga hinahabol mo, aral. Tinamad ako, nag-aral ng high school dito sa Camarines kasi walang sulat sa green board. Sabi ko, ayos to Wala lang. Tapos dikit-dikit yung estudyante. Wala na rin. Puro kwento lang ginagawa yung mga estudyante.
Kaya minsan hindi natututo yung mga estudyante. Yan lang. Follow the flow na lang sa nature ng pinasok mo school. Walang sulat-sulat gaano. Kaya yung notebook ko, wala. Halos blanco, walang sulat. Gaano. Wala pa sa, siguro, wala pang 20 na pages na ay sulat mo yung mga lessons. Kasi more on Manila paper, visual aid. Yun ang nasanayan ko dito sa Maynila na klaseng pag-aaral. So, yung nag-aaral noong panahon, sila yung nakatupad sa Bible ng Isaiah chapter 35 verse 3. Puro sulat lang yan. Halimbawa, sa wall, ang daming sinulat mula sa taas hanggang baba, hanggang lumuhod na lang siya para magsulat. Nangyari sa akin yan. Kaya, kung gusto nating prosperity sa plano ng Panginoon, anghel ang magtuturo niyan. Puro sulat yan. Hindi pwedeng hindi ka magsulat. Maximum siguro na araw yan, magsulat ka. Kasi after ng sulat, siguro ituturo pa siya ng anghel yan. Isa-isa. Kasi hindi biro. Pag anghel ang nagturo, buhay ang ililigtas mo. Hindi lang yung sarili mo. Bansa ba ang ililigtas mo? Bansa. Pati pamilya mo, kaibigan mo, lahat na ang uri ililigtas mo. Dahil pag anghel ang nagtuturo, kaligtasan yan. So, puro sulat. Maximum 3 to 4 days or 5 days kasi explain pa lahat ng sinusulat mo eh. Bago ka mag-graduate doon sa anghel na yun na ginamit ng Diyos kung sa ating panahon. Psalms chapter 78 verse 72. So sa mga mahina yan, yung mga malakas pa no, mga kabataan, kung ituro ng anghel yung kaalaman ng Diyos galing sa langit, yun yung magiging matatag pagdating ng panahon. The head of over millions. It means to say, great leadership. Kaya, yung pipiliin ng Diyos, yung potential, hindi tamad, potential to be the head as a leader, pag na-impart ng isang anghel, yung mga wisdom galing sa langit na wala dito sa lupa, kakaibang wisdom ay tuturo ng Diyos, ng anghel, doon sa mga weaker. Sa Bible pa, weaker vessel. Hindi kumuno yung buhay nila kung hindi sila mag-isip ng magic. Basta sa umpisa, sunod lang. Si Moses nga, sumunod lang. O, tanggalin mo yung sandalyas. Yun yung unang pinagawa ng Diyos. Tanggalin mo yung sandalyas kasi yung tinatayuan mo ay holy ground. Sunod din si Moses. Pangalawa, ihagis mo yung tungkod. Instructions by instructions hanggang nailigtas na yung bayang Israel. Sabihin natin, yung staff na hinagis ni Moses is ballpen yan sa ating panahon. O sabihin ng anghel sa mga mahina, isulat mo yan lahat. Kasi yan lang yung sandata mo. Pagdating doon, yan ang magiging sandata mo. Kaya pag naisulat mo na, pag-aralan mo na lahat, para maging matatag, gaya ka na ng anghel na kaisipan. Anong verse naman yan? Zechariah chapter 12 verse 8. So may mga verses pa dyan, no? Na magiging anghel, gaya ng anghel. Zechariah chapter 12 verse 8. That is totally great impartations. Yung lahat ng kanyang sinusulat, sinalpak sa utak. Kasi iba yung tinuro sa kanya ng anghel. That is the teaching of salvations. The operation process of prosperity is the teaching of salvation. Kasi kinukurik mo yung sarili mo, gusto kong maging mayaman. Tulungan ko yung sarili ko. Hindi ka nagkamali ng lumapit. Doon ka lumapit sa anghel, pintuan ng anghel. Hindi sa pintuan ng demonyo. Kasi pag naligaw ka sa pintuan ng demonyo, instead yung gulong gugulong, buhat-buhat mo yung gulong. Hindi mo maigulong. Kasi binuhat mo lang. Nagkamali ka ng pinto. Nandun ka sa pinto ng kumunoy. Hindi ka sa pintuan ng mga anghel na hindi ka lulubog habang nagtatanim ka. Mabilis matapos. Yung tinanim mo. Yung nagtanim ng kumunoy, doon sa kumunoy,
Siguro makalimang ano ka, sizes ng lupa na nataniman mo na lahat bago yun matapos. Yan po ang kaibahan ng nagsisipag. Sulat lang ng sulat. O halimbawa, nagsabi ng anghel, this is the requirements. Bring this one, bring this one, bring this one, bring this one. O halimbawa, ballpen, notebook, tsaka yung eraser, ano pa man yan, yung gusto mong dalhin. Kasi mag-aaral ka eh. You are the student. At the same time, maraming at the same time, as you are to become a student as one of the precepts of God. Kasi magiging anghel ka rin eh. Kaya at the same time, while. After that, you are very strong. Pero yung tamad, siyempre, nangungupya lang yan sa frequency. Hindi na kailangan pumunta mag-aral. Alam na natin yung pag-aralan nila. Diyan ka nagkakamali. Yung mga sa frequency kasi may mga tactics ang anghel. Kaya nga, pinapunta ka personal dahil para may ibang bagay na hindi mo alam yung nasa frequency. Yun ang ikakatalo ng mga demonyo. Kasi may mga instruction ang Diyos na wala doon sa kanilang nakikita, doon sa mga frequency. Do not underestimate the fingers of God, even the staff of Moses, when it comes of learning points and teaching operation process for prosperity in the journey under the precepts and power of God through the Ark of the Covenant in these days. Saan ba yung Ark of the Covenant in these days? Hindi nyo matrace yan, no? Anghel lang nakakaunawaan yan. Kaya, sabi ng anghel, makinig ang iglesia, kung anong sinasabi ng anghel ng mga iglesia. Halimbawa, ako yung anghel. Makinig kayo. Kung meron kayong ipapadalang waker, just for the sake of your nations, family, and inner circle, inner court, in your team, in your group, in your congregations, may papadala kang waker vessel para maging strong. E di, yung mga requirements, bring this one, highlight 10. Halimbawa, i-highlight mo yung mga sinusulat mo kasi yun yung mga learning points to be the strong, somehow as a leader in your congregation. Mayroon kang high pen, may ball pen, may notebook ka, may bond paper ka. Provide your own materials or piece to strengthen your nations and family or even your inner circle or inner court, team or group man yan or organizations. No? That is the first operation requirements of the angel, impartation time. No? Example, yung sinasabi dyan sa Isaiah chapter 35 verse 3 at saka sa Job chapter 4 verse 3, strengthen the hands of the weaker. So ibig sabihin, mag-aral. Kasi hindi mo alam yung papasukan mo na task kasi nasa kadiliman nga tayo. Pag hindi mo sinulat yung instruction ng Diyos, walang magliliwanag na salita sa iyong paglalakbay. Ibig sabihin, lagi kang masapindol sa daan, walang guidance, walang mag-aalalay sa iyo, kasi madilim yung dinadaanan mo na journey. Kasi puro ka magic, halimbawa, magic, ayaw mo, tamad eh. Ayaw ko magsulat. Yung mga nasa frequency, tama na itong nalaman namin, kami nang bahala, ayun. Yung mga dinadaanan nila, lubak-lubak, madilim pa, walang ilaw. Pero yung mga hindi tamad, hala, nagsusulat. Siyempre, magre-reklamo yan sa sobrang daming pinasulat ng anghel kasi sobrang dami nga naman. Sabi kasi ng anghel din sa anghel sa lupa na nagkatawang tao, isulat mo, di sinulat din ng anghel kung anong sinasabi ng Diyos sa langit. Sinusulat din sa lupa kasi i-impart eh. As a guidance, as a lighthouse in your journey. Kumbaga,
Yan yung pinaka-flashlight mo sa daan habang nag-journey kayo sa gabi. Yun yung sinasabi niyong Diyos sa Psalms 91, alalayan ka ng anghel ng Diyos sa kanilang mga kamay upang hindi ka masapindol sa mga bato. Yun ba yun? Ibig sabihin nun, nababasa niyo dun eh. Kahit apakan mo man yung mga leon at mga ahas, ay hindi ka mapapano. Kasi nagdala ka ng flashlight na malaki. Tsaka yung mga sinusulat mo ay sandata mo. Kumbaga, stick na arnis na pag may ahas, hindi ka mapano kasi may panlaban ka. It's more about overcome as overcomer. You are not called overcomer once you are disobedient the instructions of God through the angel. Then the first instructions of the angel, bring this one, bring this one, bring this one, bring this one. And after that, okay, right. And after that, while, and after that, at the same time, ipaunawa sa iyo lahat yan. At the same time. After that, graduation day, kahit walang medal, you are a valedictorian like angel thoughts. Mas higit pa sa valedictorian. Tingnan mo yung mga valedictorian na nag-i-speech na nagmamadali. Nagkautal-utal, tapos mali pa. Kumunoy ang buhay niyan. O saan natin yan mababasa? Yung nagmamadali. Proverbs chapter 28 verse 22. Kumunoy ang buhay niyan, yung nagmamadali. Ayaw sumunod sa instruction ng Diyos. Proverbs chapter 28 verse 22. Sa mga may Bible dyan, buksan nyo rin para mayroon kayong guidance. Let's open our Bible in Proverbs chapter 28 verse 22. Okay, ito basahin natin. Proverbs chapter 28 verse 22. Okay, sabi dito, he that hasteth to be rich hath an evil eye, and considereth not that poverty shall come upon him. Ayan, ano sabi sa Tagalog? Siyang may masamang mata ay nagmamadali sa pagyaman at hindi nakakaalam na kasalatan ay darating sa kanya. Oh, maliwanag. Yung nagmamadali, karamihan dyan, magnanakaw sa frequency. Wag natin mag-response dyan sa anghel na yan ng Diyos kasi tama na yung nakopya natin sa frequency. Diyan kayo nagkakamali kasi nagmadali kayo. Magic ang gusto nyo mangyari. Ang Diyos, miraculous way, hindi magic. Kasi kung miraculous way ang pag-uusapan, mas higit pa sa magic. Tandaan niyo yan. Yun nga lang, in a proper way. Sundin mo lang ito. Then God will perform a miraculous way of lifestyle in your journey to be the prosperous. As prosperity of the land, in your nations, in your family, in your inner circle, in your inner team, or core, or something group, or organizations. That is possible. No? Delikado yung nagmamadali. Proverbs chapter 28 verse 22. Anong verse pa? Yung kumunoy ang buhay. Instead na nagmamadali ka, napunta ka dun sa kumunoy na palayan. Yung mahirap ka kahit mag-search ka sa Reels eh. Siguro may ma-search ka doon na nagtanim ng sa kumunoy area. Hanggang dito. Hindi kilos-kilos. Matagal matapos siguro sa isang araw. Siguro abutin ka ng 8 oras bago matapos yung malaking lawak na lupa na puro kumuno yung tatamnan mo ng palay. O ano pa yung nagmamadali? Proverbs chapter 29 verse 20. O yan, 29 verse 20. Basahin natin. Proverbs chapter 29 verse 20. Seest thou a man that is hasty in his words? So, there is more hope of a fall than of him. Sa Tagalog. Nakikita mo ba ang tao
na nagmamadali sa kanyang mga salita, may pag-asa pa sa mangmang kaysa kanya. Sinong nagmamadali nag-speech? Ayun, dami tuloy controversial. Diba? Na-controversial tuloy siya kasi nagmamadali sa kanyang salita. Sabihin nating valedictorian siya. Nasira tuloy siya sa isang bagay lang na ginawa din ng tao. Yung suka ba yun? Kasi na-analyze mo rin ng gusto. Ba't kaya nga nabanggit niya yun, no? Sa publiko. Ayun, na-controversial tuloy siya. Yan yun. Proverbs chapter 29 verse 20. Kumunoy tuloy yung buhay. Napunta siya sa kumunoy. Mahirapan siya magtanim. Bis na nagmadali siya, hindi siya sumunod sa plano ng Diyos, nagmadali sa pagyaman, may sariling mundo, hindi sumunod sa plano ng Diyos. Ayun. Ang daming harang sa buhay. Halos hindi makausad. Napunta sa kumunoy. Matapos siguro siya sa kanyang pangarap, huli na. Pero yung iba, nakalimang block na ng palayan, tapos na ang pagtatanim na 5, siya nandoon pa rin sa kumunoy, nagtatanim. Kasi nagmamadali. Sa pagmamadali, hindi na pinansin yung kamay ng Diyos na nag-utos sa kanya. Sa pagmamadali, humingi pa ng tulong si ibang tao, sira-sira pa yung kanyang buhay. Sa pagmamadali, hindi niya pinansin yung plano ng Diyos. Ayun. Nakaharap siya ng maraming problema. Kasi sabi ng anghel ng Diyos sa lupa, hindi mo ako pinapakinggan, may labanan tayo. Ayun, sinong nahirapan yun sa labanan? Siya. Kasi nagmamadali, napunta sa kumuno yung kanyang buhay. Pero ang anghel na kanyang kinakalaban, na ginamit ng Diyos dito sa lupa, relax lang, patulog-tulog lang. Nag-aantay kung sino ding magre-response. Yun lang ang laban niya. Kasi yung anghel na ginamit ng Diyos, satisfied na yan. Yun nga lang, naisip niya yung ibang mahirap na nagpaparinig. Madamot naman halimbawa ako, anghel, madamot naman si Jeremy, hindi naman marunong magbahagi ng kaalaman yan. Di ba, konsensya masyado? Kasi sa sarili mo, kontento ka na dahil narating mo na yung pinangarap mo. Yung pala, may ibang paraan pa na dahilan bakit pinarating sa iyo yung mga bagay na yan, lugar ng Diyos. Dahil meron palang plano pa ang Diyos. Halimbawa lang di nagsikap ka ngayon na mag-aral uli para matulungan yung nagpaparinig na mahirap. Halimbawa lang yun, kung ikaw anghel. Dumating na sa point na gusto mo nang tumulong. Wala pang nag-response hanggang ngayon. Siguro 5 years ago na. So, pag nagtimpi ang Diyos, pag wala na yung timpi, bayaan na sila. Kasi, maramdaman na ng Diyos na hindi talaga yan pupunta kasi nakapagnakaw na sila. Yung ating bansa, yung sinasabi kong Capernaum, kasi marami nga matatalino dito sa Pinas, kaya wala nang planong mag-response yan. Sa kamay, hindi nila alam na sa paglapit nila sa Diyos, mas marami pa silang malalaman na hindi nila nalalaman. Kaya maraming mabubuwal sa mga naninilip lang na gusto mag-perform ng kaalaman ng Diyos na ayaw na mag-respond sa instructions ng Diyos. Proverbs chapter 5 verse 23. Sabi doon, mga ulul, mamamatay kayong walang instructions. Yun sinabi doon sa Tagalog. Proverbs chapter 5 verse 23. More on instructions of the angel. Kaya sa Isaiah chapter 35 verse 3, doon palakasin yung kanilang mga kamay. Mag-umpisa sa pagsusulat kung gusto nating yumaman. Kung may mayaman man nanonood sa atin ngayon, makarelate niyan. Sabi niya, totoo yung sinasabi ni Pastor. Kasi hindi mo ma-proper perform yung mga bagay na pinaghandaan mo kung hindi mo sinusulat. Maliban lang kung sanay ka na sa araw-araw routine, kahit hindi mo na isulat. Sa umpisa kasi sinulat mo. Daily routine mong ginagawa mo, halimbawa sa business, sa buhay, o sa ibang kaparaanan, umingkam ng pera na patuloy ang daloy ng pera mo. Hindi na kailangang isulat yung iba kasi alam mo na yung in and out, in and out. Pero yung the beginning pa lang, as the process operation, na magkaroon ka ng guidance, siyempre isulat mo kasi pag nagkamali ka, sira yung gear ng yung
hanap buhay. Yung makina ng hanap buhay mo, masisira. Kaya kailangan isulat. So, pag sinabi ng anghel, okay, more than 3 days. Bago matapos lahat yan, kasi ituturo pa sa iyo sa isa't isa yan. Para paglabas mo sa school, halimbawa, sa school ng mga anghel, school ng anghel, paglabas mo doon, matatag ka at kaya mong harapin yung mga challenges sa buhay. Na kahit gaano kalaki ng alon, hindi ka matatakot. Sino nang nakaranas sumakay ng barko dito ng malaki? Nasa gitna kayo ng Pacific Ocean. Siyempre, mga seaman, di ba? Ako, seaman. Sa gitna ng Pacific Ocean, sa gitna ng Greenwich Mean Time, papuntang US to Japan, US to Korea. Yan, minsan maranasan yung malaking alon dyan. Naggabahay ga building. Hindi ka matatakot kasi yung thought and spirit, character structure mo ay very strong. Hindi basta-basta. Kasi lahat ay dinaan mo sa sulat. Sa lahat ng iyong natatanggap na mga wisdom galing sa langit, isulat mo talaga yan. See, that is the gift from heaven. Kaya sa sarili mo, may bagay na binigay sa'yo sa isip ng Diyos. Pag hindi mo isinulat, di ba, nanghinayang ka? Kasi nakalimutan mo, sayang, ganda nun. Hindi ko man lang naisulat. Para tuloy akong nawalan ng kayamanan. Kaya kung anong dinikta sa'yo ng Diyos na salita galing sa langit, isulat mo. So, lalo na yung anghel na nagkatawang tao, nag-invite sa'yo. Halimbawa, ako. Kasi may reels ako na puro billboard, no? O, sa billboard, nangarap lang sa, sana billboard, sulat mo lahat yung nakikita mo para maging strong ka. Di, billboard lang yun, sample lang yun. Pero kung may pinadala sa inyo na wicker vessel, halimbawa sa buhay ko, kung akong ginamit, yun ang requirements. Bring this one, bring this one, bring this one. Learn this one, learn this one, learn this one. While and while and while, at the same time, at the same time, at the same time. After that, graduation. Oh. Many library na yung utak mo kasi utak anghel lang ikaw. Leadership. You are able to perform, to spark great things in your life in a prosperous lifestyle. May guidelines ka na eh. Hindi ka na matatakot. That is the stuff of your tomorrow. Once na mag-spark ka ng prosperous way of lifestyle. Sulat. Kaya yung mga estudyante noon na isinilang, halimbawa 1983, hindi tamad magsulat yan. Sa probinsya na isinilang at nag-aral, hindi tamad magsulat yan. Notebook yan, puro puno sa sulat. Kasi hindi tamad. Tinuro ng mga teacher yan na hindi ka dapat tamad magsulat para mataas yung grades. Doon magbabase sa sulat. Yung grades natin, yung unang panahon, di ba? Maliban sa exam. So, yun po. Kung gusto natin hindi kumunoy ang ating buhay, ay sumunod tayo sa instruction ng Diyos. Puro sulat lang yan. Isaiah chapter 35 verse 3. Ano pang sabi dito? So, sa 2 Samuel chapter 20 verse 16, basahin natin. Anong meron? A wise woman yan, sinasabi dyan. Kasi wicker vessel nga yung tinutukoy sa Isaiah chapter 35 verse 3. Mga babaeng mahihina, palakasin ng Diyos para be the head of millions. Genesis chapter 24 verse 16. Tama ba? So 2 Samuel chapter 20 verse 16. Basahin natin ha. 20 verse 16. Then cried a wise woman out of the city, Hear, hear, say, I pray you unto Joab, come near hither, that I may speak with thee. Nang magkagayoy, sumigaw ang isang pantas na babae sa bayan. Dinggin ninyo. Isinasamo ko sa inyo na inyong sabihin kay Joab, lumapit
ka rito na ako'y makapagsalita sa iyo. Nagtuturo na siya kasi wise na siya. Tingnan mo, dami niyang tinatawag. Kaya pag naituro na sa kanya, magtawag na rin yan ng marami. Kasi able to perform greatness. So anong sabi sa Proverbs chapter 14 verse 1 until verse 3? Dito nyo makikita yung tamad na babae. Hindi wise. Proverbs chapter 14 verse 1 until verse 3. Sabi dito, every wise woman buildeth her house, but the foolish plucketh it down with her hands. Bawat pantas na babae ay nagtatayo ng kanyang bahay, ngunit binubunot ng mangmang ng kanyang sariling mga kamay. Yung mangmang dyan, tamad yan, inggitira yan, sisirain yan. Yung pinaghihirapan mo. Kaya lahat na pinaghirapan mo with full security para hindi ka behind tsaka hindi down ang tingin sa'yo. Kasi pinakita mo sa kanilang masipag ka lang. Verse 2, he that walketh in his uprightness feareth the Lord, but he that is perverse in his ways despiseth him. Siyang lumalakad sa kanyang katuwiran ay natatakot sa Panginoon, ngunit siyang suwail sa kanyang mga lakad ay humahamak sa kanya. Yan, disobedience yan. Tamad yan. Tamad na magnanakaw. Verse 3, in the mouth of the foolish is a rod of pride, but the lips of the wise shall preserve them. Sa bibig ng mangmang ay may tungkod ng kapalaluan. Ngunit ang mga labi ng pantas ay mga giingat ng mga yaman. So, sabi ko nga kanina, once you are under the precepts of God through the hands of God here on earth, what is no other than the angel, you are be able to save many lives, life, salvations of salvations, to be the leader someday somehow. So, yung may mga great discernment dyan, then you are be able to respond God in these days. Kung may correction ka sa buhay mo na gusto mo pang yumaman, kasi likas nga sa taong walang contentment, edi kung naunawaan mo yung plano ng Diyos, kung sinong palakasin niya, yung mga mahina, yun ang standard mo na ipadala sa kanya, sa kamay niya dito sa lupa. Kung ako halimbawa, anghel na ginamit ng Diyos, ako magbigay siya ng instruction, yan, sige. Kung gusto mo mag-response, may papadala kang weaker vessel na mahina, na parang si Abishag na nagpalakas kay David. Kasi ang Diyos mahina eh. God needs your help. Kaya nga mahina siya kasi walang tumulong sa kanyang tulong. Kaya minsan sinasabi natin, rescue me and I will rescue you to be the great nations. It's all about rescuing of life as salvation. Once God seeking help, God needs your rescue as part of His help in your nations, in your family. Diba? Yun yung kalagayan ni David na matanda na siya, walang nagpalakas sa kanya. Kaya ang inisip ni Bathsheba, hinahandog niya si Abishag, anak ni Abishai na dalagang babae para lang lumakas. Kasi ang kalakasan ng Diyos doon sa mga bata pa. Kaya nga sabi ng slogan ng ating bansa, ang bata ay ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Hindi siya magiging pag-asa kung ang utak niya ay galing sa demonyo. Ibig sabihin, instead ang gulong ay pagulong, ay hila-hila niya yung gulong. Nagpapahirap kasi nagiligaw siya sa pintuan ng mga kumunoy. Magnanakaw. Pintuan ng mga demonyo. Hebrews chapter 9 verse 24. Hindi doon sa pintuan ng anghel na magtuturo na yung ipapasa niyang kalaman ay gugulong para bubuhay sa kanya. Sa kanyang bayan, sa kanyang pamilya. 100%. Ginaguide tayo ng Diyos dito. Kung may nakakaunawa, you are blessed one. Someday somehow. Kasi yung magtawag ng babae, yun yung gagamitin. Sino yung babaeng magtawag doon sa Samuel? Yung wise. Magiging wise na yun, hindi na wicked, hindi na weaker.
2 Samuel chapter 20 verse 16, niyaya niya yung iba para palakasin ang kanilang pamumuhay. So that one, yung Revelation chapter 21 verse 9, that bride na sinasabi doon, yan yung mag-i-spark, siya yung magtatawag. Kasi wise na siya eh. Strong enough from the presence of God, under the hands of God, through the angel here on earth, na impart ng husto. Kaya kung ako ang anghel, nagtuturo, yun ang requirements ko. Bring this one, notebook, 200 leaves. Bring this one, ball pen, almost 2 or 5 ball. Kasi halos mauubos yan. Sa kasulat, example lang ha. Eraser o highlighted. Kasi i-highlight mo yung gusto mong pag-aralan. After that, learning points, i-explain sa'yo ng anghel. Oh, while. Learn that. At the same time, graduation. Paglabas mo, you are stand still a strong woman. Hindi ka na weak. Kaya sa 2 Samuel chapter 20 verse 16, yayain mo yung mga mahina para palakasin din yung kanilang bayan, yung bansa. Mahina, wala siya sa kumunoy. O, yung nasa kumunoy, mabilis magsalita. Anong sabi ng Diyos? Mas maigi pa yung mangmang. Proverbs chapter 29 verse 20. Yan, mababasa yan dyan. Tapos yung nagmamadali sa pagyaman, wala nang planong pumunta sa kamay ng Diyos. Psalms chapter 78 verse 72. Kasi pretending, alam ko na yan kasi nangungupya sa frequency. May idea na at binigyan siya ng una pero hindi pa konkreto yun. Magkakamali ka pa. Totoo yung binigay ng una na kalaman. Halimbawa lang, kung may binigay na anghel. Revelation 17:17. Pero hindi yun ibig sabihin na angkinin mo. Yun ang problema. Binahagi lang yun para pag-aralan, added in lives, at may instruction pa. Pag sinunod mo yung instruction doon, matatag ka. Pero pag hindi mo sinunod yung instruction doon, hindi ka matatag. Mahina ka pa rin. Baka may lagay pa sa sarili mo na maging magnanakaw. Ganun lang yun. So, very simple plans of God, impartation through His hands. Kaya nga sabi ko, who is the responsible? The angel, which is the Father of Jesus Christ. Kasi pinasa nga yung ministry ng kaharian doon sa kanyang ama, dito sa mundo. Still in the process of operations. How to be the great again in prosperous way of lifestyle. Yun lang mga Lods. Ang ganda ng tinuro mo Lods Added lang yan. Di naman tayo nagmamarunong. According to our understanding na binigay ng Diyos in these days. Para pagkatapos natin magbahagi, tapos pag walang nag-response, okay lang. Kasi wala na kaunawa. Capernaum nga naman. Nasa Capernaum tayo Lods. Tagal na ka palang nag-i-invite niyan, 4 years ago na. Hindi lang yan, tagal. Walang nagre-response. Pag hininto na natin yan, that's enough. Wala na problema. Tapos na yung natin, mission. Kung ikaw man yung anghel, tapos na yung mission natin sa pagpaunawa. And they will experience diversities of mga tragic na hindi nila maintindihan from the presence of God of heaven. Kasi magagalit ang Diyos Tutulong na yung ginagawa sa bansa na ito. Wala pang nag-response. Kahit alam na nila, matigas pa rin ang puso. Parang gusto pa rin silang mamamayagpag na silang kilalanin. Totoo, di ba? Mga buang talaga. Ang Diyos dapat ang makilala, hindi yung organisasyon mo, hindi yung grupo mo. Totoo. Pride kasi, kahit alam na ang plano ng Diyos, ayaw pa rin magpadala. Gusto silang makilala. Mag-antay pa. Kumbaga, makunat ba? Makunat kasi maraming matatalino nga naman dito sa bansa na ito. Tapos nakilala lang yung anghel mga gawa ng anghel. Gawa ng anghel na amis. Gusto pang angkinin para siyang makilala. Kunat talaga at saka makopal yung mga expression natin dito sa ating lugar natin. Makunat, makupal. Magnanakaw, buang pa. Diba? So, maliwanag, Lods. Maliwanag. Naintindihan ko na. Huwag na tayo mag-topic dun sa buang kasi dami talagang buang. Okay, thank you very much.
Mag-ingat kayo. God bless, and be strong enough and use your arms and strength to reach out the plan of God as the first stage of the process operations of prosperity. Don't be stagnant in your life. Kung mayaman ka ngayon, dagdagan mo pa ang pagyaman mo. Kasi likas na nga sa taong walang contentment. Tulungan mo ang Diyos para madagdagan yung yaman mo. Kung naintindihan mo, review mo tong video na ito. Release video. Thank you very much. God bless.